ito nangyari sa kwarto ko mismo? May madilim na presensya ang kwarto sa unit na ito. Hindi pa ba halata? Hindi pa ba halata? Proteksyon at pahinga ang dalawa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumutuloy tayo sa isang bahay. Subalit may mga pagkakataong din ang tinitirhan natin mismo ang nagpaparanas sa atin ng mga hindi pangkaraniwang lagim. Hindi dahil sa bulto, engkanto o kung anumang kamamalignuhan, kundi dahil sa masalimuot na mga nakaraang hindi lumilisan. Sa episode natin ngayong araw, pakinggan natin ang nakakagimbal na karanasan ng ating letter sender na si Lydia ng Quezon Province. Tungayan natin kung papaano ginampala ng madilim na mga alaala ang tinirhan niyang apartment unit, ang kanyang buhay. Kaya naman, ihanda niyo na ang inyong mga sarili para sa isa na namang madilim na episode ng Kwentong Takip Silim. Hello, Sir Wilmore. Magandang araw po sa inyo. Pati na rin po sa lahat ng mga listeners ng Kwentong Takip Silim. Ako po si Lydia ng Quezon Province. Nagtatrabaho bilang isang accountant na naka-work from home setup. Pero dati po talaga ako nagtatrabaho sa isang bangko noong dalaga pa ako. Sa katunayan, nangyari po itong ikwekwento ko sa inyo nang magtrabaho ako dyan sa may Mandaluyong. 2016 po ito nangyari. 28 years old pa lang po ako noon. Nangupahan ako sa isang apartment kasi nga taga-probinsya ako at nasa NCR ang pinapasukan ko. Ang hindi ko alam, may napakadilim na sekreto palang itinatago ang apartment unit na nakuha ko. Ayos na ba sa'yo itong unit to? May isa pang available na mas malaki ng konti at may 2 kwarto. Ayos na po to, kuya. Ako lang naman po mag-isa eh. Hindi ko naman kailangan ng malaking unit. Basta yun, 4K kada buwan. 1 month advance at 1 month deposit. Ikaw na bahala magbayad sa kuryente at tubig. Mura talaga yung rate niyo kumpara sa iba eh. Air condition pa yung bedroom. Kukunin ko na po talaga to. Isa pa, ilang minutong lakad lang dito yung pinapasukan kong bangko. Oo nga pala, Lydia, di ba? Yes, kuya. Bakit po? Yun, Lydia. Bawal magpasok ng mga batang edad 2 taon pababa rito. Malinaw ba? Naku, wala pa naman ho akong anak, kuya. Wala kayong dapat ipag-alala. Pero bakit po pala? Basta huwag ka nalang magtanong. Ang iingi kasi ng mga yan, nakakabulahaw lalo kapag gabi. Minsan ang sarap sapakin. Grabe ka naman, Kuya Edoy. Basta sundin mo na lang yung sinasabi ko. Bawal ang paslit dito, malinaw ba? Sige po, Kuya. Kung malinaw na sa'yo ang lahat, pwede ka nang lumipat pagkatapos mo magbayad. At isa pa nga pala,
Nananapak ako ng mga nanggagago pagdating sa bayaran. Huwag mong kakalimutan yan. Sa totoo lang, medyo nakakatakot ang itsura ng caretaker ng apartment na si Kuya Edoy, Sir Wilmore. Tadya ko, siguro nasa 40s or early 50s na ito. Kalbo, malaki ang katawan, at napakaraming tattoo. Tipikal na itsura ng isang siga. Napakatalas pa kung makatingin at napakabagsik kung magsalita. Kaya talagang kakabahan ka sa presensya niya. Sadyang mura lang talaga ang upa sa apartment unit na binabantayan niya. At pabor naman sa akin ang location. Kaya kinuha ko pa rin. Nagtanong-tanong din ako sa mga tindahan malapit sa apartment para makasiguro. Sabi ng mga taga roon, ganun lang daw talagang itsura at kilos ni Kuya Edoy. Pero mabait na tao naman ito. Kaya naman, nabawasan ang pag-aalilangan kong lumipat na doon. Nawala nga po sa isip ko ang sinabi niya na mananakit siya ng mga sanggol. Kako baka nagbibiro lang siya noon at ayaw lang talaga sa ingay ng mga bata. Kinabukasan po noon ay lumipat na agad ako. Konting gamit lang ang dala ko kasi fully furnished naman ang unit. Nakapagpahinga pa ako pagsapit ng hapon. Subalit biglang masama na ang pakiramdam ko nang magising bandang 7:00 ng gabi. Napakasakit ng ulo ko. Tapos ay nakaharap ako sa sulok na may napakatangkad na aparador. Aray! Ba't pa sumakit ng gantong ulo ko? Tapos napakabigat pa ng pakiramdam ko. Okay naman kanina yung pakiramdam ko bago matulog ah. Aray ko. Ay, makalabas nga muna. Teka, bakit nawala ang sama ng pakiramdam? Pati sakit ng ulo ko. Nawala rin pagkalabas ko ng kwarto ah. Namamahay lang siguro ako. Ay, makahanap na nga muna ng makakainan sa labas. Gutom na ako. Kuya Edoy? Sir Wilmore, natigilan po ako pagkalabas ko ng main door. Nakita ko kasing naningil ng renta si Kuya Edoy sa katabing unit ko. May hawak itong napakatalas na itak at duguan ang damit. Naramdaman ko pang nanginig ang kalamnan ko nang lumingon siya sa akin. Oh, may problema ba, Lydia? Kuya, bakit po duguan niyang damit niyo? May dala pa kayong itak? Eto ba? Wala pa ba nakakapagsabi sa'yo? Isa talaga akong tindero ng karne sa palengke. Nagmamatada rin ng baka at baboy. May 2 buwan pa lang akong katiwala dito sa apartment ng pinsan ko. Ganun po ba? So, dugo pala ng baboy o baka yung nasa damit niyo, no? Hindi mo naman siguro iniisip na dugo ng tao to, no? Ay, nako!
Hindi po kuya, hindi po. Mabuti kung ganon. O siya, mauna na ako. Sige po kuya. Lalabas lang din muna ako para maghanap ng makakainan. May masarap na karinderya sa may kalawang kanto mula rito. Pwede ka doon. Tsaka mag-iingat ka na rin. Gabi na eh. Pinilit ko lang pong ngumiti habang naglalakad palabas ng apartment complex. Kahit kinikilabutan na talaga ako. Pinilit ko ring isantabi ang masamang pakiramdam habang kumakain sa karinderyang itinuro sa akin ni Kuya Edoy. Bagay na nagawa ko naman, Sir Wilmore. Subalit, nang pumasok ako ulit sa kwarto sa unit ko, naramdaman ko na naman ang mabigat at malamig na hangin. Yung bang pakiramdam na may kung anong nakasaklob sa buong katawan. Kabog nga rin ang kabog ang dibdib ko noon. Nawala naman ito kinaumagahan. At nakapasok naman ako sa trabaho ng maayos. Ang kaso, bumabalik talaga ito kapag gumagabi. At paulit-ulit ko itong napapansin bawat araw. Hi kuya, good evening po. Oh, Lydia, anong atin? May itatanong lang po sana ako. Hmm? Kuya, bakit pakiramdam ko may kakaiba dun sa bedroom ng unit ko? Anong klaseng kakaiba? Hindi ko rin po maintindihan eh. Pero kapag gabi na, palaging sumasamang pakiramdam ko dun. Parang ang bigat ng hangin. Tapos iba yung lamig. Nako, wala akong alam dyan. Yun nga, 2 buwan pa lang ako rito. Basta, huwag ka lang magpapapasok ng sanggol dito. Napalitan ng hidala ang masamang kutob ko kay Kuya Edoy, Sir Wilmore. Pakiramdam ko kasi, may inililihim siya na hindi magandang bagay tungkol sa apartment. Naisip ko ulit na lumipat na lang. Pero wala talaga akong mahanap na malilipatang mura. Lumipas ang mga gabi. Mabigat po talaga ang pakiramdam ko sa unit, Sir Wilmore. Madalas na nga pong bangungutin ako. Naririnig ko sa panaginip ang iyak ng isang nanay at ng kanyang bagong silang na sanggol. Naririnig ko rin ang paninigaw at pagmumura ng kanilang padre de pamilya. Nung una, hindi ko alam kung bakit napapanaginipan ko yun. Lalo at puro dilim lang ang nakikita ko. Subalit isang gabi, nakita ko na lang ang sarili sa isa na namang bangungot. Naroon ako sa loob ng kwarto ng unit ko. Maski yung matangkad na aparador ay naroon nga rin sa sulok. Binubugbog daw ako ng isang lalaking lasing. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Basta iyak lang ako ng iyak. Pakiramdam ko, naging ako yung asawa ng lalaking mapanakit. Kita ko rin ang umiiyak na sanggol sa may kama. Kawag ito ng kawag at napakalakas ng palahaw. Napiko na naman ito at bigla na niyang kinabunan ng malaking unan ang bata. Gigil na gigil. Halatang pakay patahimikin ng tuluyan ang sariling anak.
panaginip. Anong klaseng bangungot yun? Diyos ko. Parang totoo. Parang totoo talaga eh. Tsaka, dito nangyari sa kwarto ko mismo. Ano kayang ibig sabihin nun? Naulit pa po ng naulit ang panaginip na yon sa loob ng magkakasunod na gabi. Nadagdagan pa ang sakit sa ulo ko nang may makita akong isang maliit na photo album sa ibabaw ng lumang aparador. Puno ito ng mga litrato ng isang bagong silang na sanggol. Ngunit hindi ko makilala kung sino. Hindi agad mapapansin ang album na yon kasi halos humalik na sa kisame ang ibabaw ng aparador. Nakita ko lang talaga yung album habang naglilinis ng kwarto. Tinanong ko si Kuya Edoy tungkol sa pamilyang napapanaginipan ko. Pero hindi po talaga siya sumasagot. Minsan pa nga, ay iniiwasan talaga niya ako. Nababakasan ko rin ng pagkabahala ang kanyang mukha kapag nakikita niya ako. Kaya hindi ko na nabanggit sa kanya ang photo album. Hanggang sa naisip ko na lang na lumipat ng mauupahan sa katapusan. Bahala na kako kung mapamahal ako ng konti sa renta. Ang mahalaga, makahanap ako ng komportabling matutuluyan. Subalit isang linggo bago pa man umalis ay bigla akong nagkaroon ng bisita sa unit ko. Teka lang, nandiyan na. Sino ba? Rino? Bakit ka nandito? At, aba. Kasama mo pala tong si magandang maliit, ha? Ay, kami nga po, ate. Hello, baby Jelly. Bakit mo dinadalaw si tita, ha? Ang cute-cute talaga ng batang to. Pasensya na kung dumating kami nang walang pasabi, ha? Oh, ano ba't napasugod kayo? Nag-away na naman ba kayo ng kinakasama mo? Mas malala pa ho doon, ate. Ang totoo, wala na kami ng nanay ni Jelly. Naglayas may 2 linggo na rin. Tapos nasunog yung tinutuluyan namin kahapon lang. Sus, Mariosep naman, Rino. Buti at maayos lang kayo. Sinama ko kasi si Jelly sa grocery noon tapos pag-uwi namin may sunog na. Wala ako na isalbang gamit. Kasi hindi ko naman pwedeng iwan lang si Jelly sa kung saan eh. Itong dala naming supot na mga damit, bigay lang ng barangay ito. Binigyan din ako ng konting pamasahe kaso hindi aabot kundi diretso ako sa atin sa probinsya eh. Teka ha, paano ba to? Mahigpit kasing bilin ng caretaker ng apartment na huwag magpatuloy ng sanggol eh. Ganun po ba? Ay, bahala na. Wala naman dito si Kuya Edoy ngayon eh. Nakita kong umalis papuntang palengke kanina. Dito na lang muna kayo ni Jelly tapos mamayang hapon na kayo bumiyahe. Don't worry, akong bahala sa pamasahe at sa baon niyo, okay? Pinapasok ko nga ang bunso kong kapatid at ang pamangking kong 6 months old noon, Sir Wilmore. Hindi ako gaanong nag-alala kasi wala naman si Kuya Edoy. Hindi rin naman maingay na bata si Jelly. Palangiti kasi ito at bihira lang umiyak
ng malakas. Tuwang-tuwa rin naman ako kasi miss na miss ko na rin ang pamangkin ko. Pinagpahinga ko nga po sila noong umagang yon. Tapos binusog ng masarap na pagkain meron ako. Si Jenny gustong-gusto ang saging na lakatan at binilihan ko na rin ng baby food sa may tindahan. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, naghahanda na sana sila para umalis nang biglang umulan ng malakas. Tipo ang ulang alam kong hindi talaga titila kaagad. Ano ba yan? Masyado naman yatang biglaan tong ulan na to. Kakayanin naman siguro to kapag nagpayong kami, ate. Baka kasi malaman nung Kuya Edoy na nandito si Jelly. Baka mapagalitan ka pa. Ay hindi. Di bali nang mapagsabihan ako. Wag lang maulan na at magkasakit tong si Liit. Mamaya na lang kayo bumiyahe o bukas na lang ng umaga. Pinatulog muna namin si Jelly sa kwarto ko, Sir Wilmore. Nasa isip ko, baka hindi naman sasama ang pakiramdam ko. Kasi may kasama naman ako. Kami naman ni Rino ay nagsimulang maghanda ng lulutuin sa hapunan. Subalit nagulat na lang ako nang biglang umiyak si Jelly. Binitiwan ko muna ang hihiwaing gulay at dari-daring pumunta sa kwarto. Doon din po ay nanlamig ako kasi sumalubong na naman sa akin ang napakabigat na hangin. Natigilan ako kasi pakiramdam ko talaga ay umiihip ang hangin mula sa loob. Natauhan lang ako nang marinig ko na naman ang iyak ng pamangkin ko. Tiningnan ko si Jelly at nakitang nagkakawag ito sa ibabaw ng kama. Nahalata ko rin hindi ito makaiyak o makahinga ng maayos. Animoy may tumatabon sa kanyang mukha. Ang malala pa, bahagyaring nangungulay ube ang kanyang mga labi at balat. Lalapit na sana ako nang humiyaw na naman si Jelly ng napakalakas. Tapos ay tumigil ulit na parang natabunan naman ng makapal na hangin. Jelly? Jelly? Ano nangyayari sa'yo, baby Jelly? Jelly! Ate, ano nangyayari dyan? Anong nangyayari sa... Teka, bakit ganito ang pakiramdam dito? Hindi ko rin alam, Rino. Hindi ko rin talaga alam. Lydia! Lydia! Buksan mo tong pinto! Tama bang naririnig ko? May bata ba dyan sa loob? Hoy! Sumagot ka! Ano ba, Lydia? Naku, lagot. Nandiyan na yata yung caretaker ng apartment, ate. Buksan mo tong pinto dahil kung hindi, mamamatay ang bata dyan sa loob. Lydia! Ano raw? Wala akong ibang narinig, kundi iyak ni Jenny at pangangalampag ni Kuya Edoy. Ngunit dahil lalo akong kinabahan sa sinabi ni Kuya, mabilis akong lumabas ng kwarto at binuksan ang pinto sa sala. Walang sali-salita ramang pumasok ang lalaki sa unit ko. Natigilan pa nga ako kasi napakaputla nito at halatang sobrang nanginginig sa kaba. Walang ano-ano'y dumiretso siya sa kwarto ko. Agad kinuha si Jelly
at saka kumaripas palabas ng unit. Mabilis naman kaming sumunod ni Rino dahil sa takot na kung ano pa ang gawin ni Kuya Edoy sa bata. Nabutan na lang namin siya doon sa harap na mismong unit ng kanyang tinutuluyan. Kuya Edoy! Kuya Edoy! Saan niyo dadalhin si Jelly? Kuya! Ibalik mo yung anak ko! Oo, naalis na kami kung kaya mo ng bata rito. Pero ibalik mo na siya! Lydia, bakit hindi ka nakikinig? Bakit ka nagpapasok ng sanggol sa unit mo? Gusto mo bang mamatay tong bata, ha? Ano po ba kasing problema, kuya? Ano bang mamamatay ang sinasabi niyo? Hindi pa ba halata? Hindi pa ba halata? Tignan mo to. Nangungulay talong na yung balat kanina dahil sa kawalan ng hangin. Nang inilabas ko, ayan, at umayos na ulit. Oo nga no, mukhang okay na nga si Jelly, ate. Kuya, sabihin niyo na po kasi. Ano bang meron sa unit ko? Sa totoo lang, hindi ko rin talaga sigurado, Lydia. Hindi sinabi sa akin ng pinsan ko may-ari ng apartment na to eh. Ang alam ko lang, lahat ng mga batang edad 1 pababa sa unit na yon namamatay. Kung ganun, hindi totoong ayaw niyo sa mga bata? Oo. Sino ba naman kasing makakatiis sa mga anghel na to, diba? Tignan mo yan, oh. Ang tamis-tamis pa ng ngiti sa akin. Kahit di naman ako kilala. Naalala ko tuloy yung mga apo ko. Ayoko lang talaga silang mapahamak. Kuya, sana sinabi niyo na lang sa akin nung una pa lang. Kapag sinabi ko dati pa lang, maniniwala ka ba? O siya, dito muna kayo sa tinutuluyan ko. Pasensya na kung hindi pa ako nakakapaglinas, ha? Basta ang mahalaga, ligtas ang bata rito. Doon nga po muna kami nagpalipas ng gabi sa unit ni Kuya Edoy. Sinabi ko rin sa kanya, nalilipat na lang ako ng mauupahan sa susunod na buwan. Kasi nga, may kung anong lihim ang lugar na yon. Naiintindihan naman niya po, kaya hindi na siya tumutol. Kinaumagahan noon, ay agad nang bumiyahi sina Rino at Jelly papunta sa amin sa may Quezon Province. Ako naman ay unti-unti nang nag-iempake at nang makaalis agad makalipas ng 1 linggo. Ngunit isang araw bago ako lumipat, may isa na namang bumisita sa unit ko. Hi po, ma'am. Sino po sila? Kumusta, Iha? Ako nga pala si Perlita. Ako ang dating nangupahan sa unit na ito noong nakaraang taon. Hello po, Ma'am Perlita. Ano pong sadya nyo? May kukunin lang sana akong naiwan namin eh. May nakita ka bang album dito sa loob ng unit? Album yun ng apo ko. Baka sakali lang na nandito pa yon. Opo, ma'am. Meron nga po. Maupo ho muna kayo sa loob at kukunin ko. Nako, Iha, wag na. Dito na lang ako maghihintay sa labas. Hinding-hindi na ako papasok sa unit na yan kahit kailan. Po? May problema po ba? May madilim na presensya ang kwarto sa unit na ito. At ang presensyang yan, ang pumatay sa apo ko.
Alam niyo po ba kung ano yung presensyang yon? Multo po ba yon o ano? Hindi. Walang multo. Sadyang nag-uumapaw lang sa negatibong enerhiya ang kwartong yan sa loob. Dahil yun sa malagim na sinapit nung unang umupa dyan. Mahigit 1 dekada nang nagdaan. Unang umupa? Sila po ba yung... Ang pamilyang nagpapakita sa bangungot. Napakalagim ng sinapit ng mag-inang yun sa kamay ng kanilang padre de pamilya mismo. Kaya may napakadilim na enerhiya sa kwarto ng unit. Enerhiyang hindi kinakaya ng mga bagong silang na sangkol. Ay, Diyos ko. Kung ganun, yun ang dahilan kung bakit nagkaganon si Jenny. Inabot ko naman po ang photo album kay Ma'am Perlita, Sir Wilmore. Pagkatapos noon, ay agad na rin siyang umalis. Tinapos ko naman ang pag-iimpake at saka nagpaalam na kay Kuya Edoy kinabukasan. Simula po noon, ay wala na akong naging balita sa apartment na yon. Ngunit maayos naman ang buhay ko sa nilipatan ko. Bagamat mas mahal nga lang ang renta kumpara sa nauna. At noon niyang mag-pandemic, ay umuwi na rin ako sa probinsya. Tapos, dito na ako nagtatrabaho bilang online accountant. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Wilmore. Pero bago ko tapusin, may gusto lang sana akong itanong sa inyo at sa mga listeners. Posible ba yon? Ibig kong sabihin, posible bang walang multo sa isang bahay, ngunit may negative energies at nanggagambala? Negative energies na iniwan daw ng mga tumira sa isang bahay. At kung totoo man, paano po ba sila kukontrahin? Dasal siyempre. Kasama na yun doon. Meron po ba kayong partikular na hakbang na maaaring makatulong? Hindi po kasi talaga ako maalam sa mga ganito. Kaya minabuti ko nang magtanong. Iwan nyo na lang po ang inyong mga opinyon at sagot sa comment section. Babasahin ko po yan. Nang sa gayon, ay alam ko na kung anong gagawin kapag napunta uli ako sa ganong bahay. Maraming salamat po. Narito na ang pinakaabangan ng lahat. Dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Mylene Bastuen, Vivian De Vera, Vic Norris, Repogio, Kalamba Ryan, Audrey Marie, MJ Harulan, Umaya Suaeb, Asia's Vocal Goddess. At magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Kate Scantry at ONN. Sabi ni Kate, "Good evening ka, Katie. Nakaabang mula dito sa Kuwait. Sana ma-shoutout na po ako. Dito sa nakaka-addict na pinakikinggan namin na horror story. At ang galing ng mga narrator dito sa kwentong takip silim. God bless you all." Sabi din ni ONN sa kwentong Pamilyang Baliw, "Kakalungkot naman ang kwento na ito. Alam nating mali yung ginawa niyang pagsanla ng kaluluwa niya, pero di natin masisisi yung sobrang sama ng loob niya. Kaya talagang kasalanan to ng kabit. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po
Huwag niyo pong kalilimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Mula po sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plopino. Nagpapasalamat.